o yung kaalaman tungkol sa pagmamanage at pagpapalago ng ating kaperahan. Bakit nga ba hindi itinuturo sa eskwelahan? Nitong mga huling taon lang namulat ang ilan sa atin sa kahalagahan nito nang nagsulputan ang financial guru sa social media. At isa sa lagi natin nakikita ay si Joseph Lim, isa sa pinakakilala at pinakamadaling intindihin na nagbabahagi ng kanyang kaalaman sa bagay na yan. Panoorin po natin to. Gusto kong yumaman. Ang makikita mo na ngayon, yung lahat ng bagay na magpapayaman sa'yo. Si Joseph Lim ay isang inspirational and motivational speaker na sinusundan ng maraming Pinoy sa social media. Ang mga ibinabahagi niyang tips, praktikal at madaling maintindihan. Wala naman pong yumayaman sa nagtitipid. Pero hindi po siya mali. Dahil kay Joseph, mas natututo ang mga ordinaryong tao sa tila komplikadong konsepto ng pera na dati kakaunti lang ang may alam. Siya ring dahilan kung bakit marami ang tila hindi na makawala sa problema ng kawalan o kakulangan ng pera. Para kay Joseph, hindi lang sapat ngunit sobra-sobra ang kayamanan sa mundo, kaya hindi imposibleng maging financially free ang mga Pinoy. Sa totoo lang naman talaga, madaling yumaman, madaling makuha ang mga gusto natin sa buhay, at ang pinaka-importante, napakaganda ng mundo natin. Please welcome to Kada Umaga, Mr. Joseph Lim. Let's go, Joseph! Magandang umaga! Siyang-siya! Napapanood ko lang sa kanya sa YouTube, kanina lamang. Ayan o, nakataas yung buhok, naka-faux hawk. Hi, Joseph! Good morning. Hello po. Good morning. Okay, let's go straight to the point, Joseph. Bakit nga, first of all, ano ba itong financial freedom? At bakit sa tingin mo, ito ay kayang makamit ng bawat Pilipino? Ang financial freedom, ito yung more nabibili mo yung mga gusto mo, tapos hindi na umiikot yung buhay mo para kumita ng pera. Okay. Pero hindi ibig sabihin na hindi ka nagtatrabaho. Yes po. Oo. Kasi meron dalawang klaseng income eh. Meron active and meron linear. Ang active, ito yung kumikita tayo dahil sa trabaho natin, sa sariling effort. Ang linear naman, kumikita ka kahit hindi ka na masyadong nag-e-effort. And dapat doon tayo makatawid lahat. Kasi katulad ng mga kapatid natin Filipino na OFW, marami silang kinikitang pera, but sad part is pag uwi nila ng Pilipinas, after a few months, ubos din ulit. Kasi nga, nauubos kung saan-saan. Kaya dapat ma-educate tayo na we could still earn even hindi na tayo masyadong nag-e-effort. Okay. Paano natin gagawin ito, Joseph? Tama. Meron ba tayong oras para sabihin sa ating, ipamahagi sa ating mga kano kung paano ito ma-achieve? Yes po. More on, we just need na yung pera natin ang magtatrabaho para sa atin. Okay. So, ito yung tinatawag natin mga investment, di ba? Saving is keeping the money, but investing is making the money work for us. Hindi Pero ba? yung savings kasi, yun ang medyo maraming gray area. Oo. Kasi tinuturo sa atin lahat mag-save. Oo, nung bata tayo, yun lagi sinasabi ng mga magulang natin, save your money, lagay sa bangko. Sarili kong opinion, the moment you're saving your money, parang tinatapon mo siya. Bakit? Kasi yung inflation rate natin right now, halos mga 6% per annum. Okay. Ang tubo ng pera, kung ilalagay mo sa bangko, Mas minsan mababa. nga wala eh. Minsan wala pa. Okay, technically, parang pag pinatagal mo yung pera mo, mas konti ang mabibili niya pagdating ng panahon. Kaya hindi maganda yung magsisave ka lang ng pera. Ganun. So, hindi na pala uso yun. Siguro ng mga panahon ng mga magulang natin, mataas pa yung interest sa bangko. Pero ngayon, hindi na. Sobrang liit. So, ano ang suggestion mo, Joseph? Halimbawa, ako yung isang minimum wage earner. Tapos, 610 pesos a day lang kinikita ko. Paano pa ako makakapag-invest ng pera kung yung buong 610 na yun ay ginagamit ko sa mga pangangailangan? Maghanap na po kayo ng dagdag na pagkakitaan. Ayun. Kasi right now, ang maganda naman ngayon, because of the social media, internet, marami ng source of income na hindi mo kailangan Gumastos. Hindi mo kailangan tumigil sa trabaho mo. Okay. Kasi so, pwede ito mong yung mga gawin. tinatawag nating side hustle. Yes po. Okay. So, ibig sabihin, ako, nagtatrabaho ko,
bank teller, for instance. So, papasok pa rin ako, bank teller ako. Sa On umaga, the hapon. side, oo, di ba, 8 hours of work din yun. Doon sa mga oras na wala ako sa bangko, pwede ako maghanap ng pagkakakitaan. Katulad ng, ano kayong mga suggestions na? Online selling, pinakamadali. Kasi right now, pwede ka nang bumili ng mga product galing mismo sa China, tapos bibili kang bulk kasi ibibenta mo sa atin. May mga ibang tinatawag ngayon na white label, na yung mga sikat na certain product sa atin, maghanap ka ng source, then after, ibibenta mo dito sa Pilipinas na pwede mong gawin mismo ng sarili mong brand. Oo. Pero paano, Joseph, kung hand-to-mouth existence nga ako? Paano ko gagawin yung, paano kukuha ng pondo or ng kapital? Sa dagdag na sweldo pa lang, pwede na eh. I mean, ang Pilipino naman, marami naman tayong pera. Hindi naman totoong mahirap ang Pilipinas kasi mga malls natin, ang dami laging tao. Starbucks na lang Di ba sila nagpapa-aircon lang? gumagastos pa rin eh. In short, yung minor lang na perang masisave mo, pwede mo na siyang mapalaki. Kasi pwede ka pala mag-direct selling sa online, bili ka ng products na mga mura, tapos ibibenta mo. Or ang iba nga, nag-uukay sa online. Kaya ang dami na ngayon na pwedeng pagkakitaan unlike ng opportunity before. Aha. So, the key thing here that you're trying to tell us is kailangan yung perang sinesweldo mo, you use it instead of putting it in a bank, you use it to make it work for you Yes po. Kasi through the use of various negosyo. kesa yung sweldo mo, magkakape ka, magmimilk tea ka, Oo. nag-iipon ka para sa concerts. Oo. I-set aside mo muna yon, mag-ipon ka muna ng pera para yung pera mo pwede kumita ulit ng pera. Tapos yung kinikita na Tama. nun, yun yung gastusin mo. Kung meron kang ang panggastos para sa mga bagay na yun, meron kang panggastos para sa maliit na kapital na pwedeng lumago. Hindi ba? Meron ako mga nakikita mga claims mo na may pagka-controversial, Joseph. Katulad ng, bakit nga ba kung ikaw ay may kasambahay, it is more wise to have one than not to have one. Hindi ba yung parang isasweldo mo sa kasambahay mo, isa yun na lang, i-keep mo na lang? Oo. Ang pinaka-point ko doon, for us na magkaroon ng success sa financial, dapat nag-o-opensa tayo in terms of money, hindi dapat tayo nagsisave. Parang basketball yan, wala naman mananalo sa basketball kung puro lang depensa. Kailangan Tama. pa rin mag-shoot. Yes. Then, ang tanong ko dyan lagi, gusto mo ba yung sweldo ng katulong? And the answer will always be no. Then, bakit mo ginagawa yung trabaho ng katulong? Na pwede mo naman yung time na paglalaba mo, pagluluto mo, pwede mong maghanap ka na lang ng ibang source of income na mas malaki pa ang pwede mong kitain para meron kang pang sweldo ngayon doon sa katulong mo. May katulong ka na, naging relax na buhay mo, lumaki pa kita mo. So meron pala tayong mga misconceptions about saving money. Hindi sa lahat ng bagay na tayo nagkukuripot or nagsisave, hindi pala to nakakatulong sa atin. Yes po. As a matter of fact, ito yung nakakasama pa. Ano pa yung mga iba? Yun, yung mga paggamit, pagbili ng mga hindi masyadong kailangan, Ano po? excessive... Breakfast, Okay. isa sa pinaka hindi actually kailangan na meal. Kasi kaya nga siya tinawag na breakfast. Hindi Kasi ba yung most important meal of the day? Ano ba ito nangyayari? Go ahead, Joseph. i-search natin po sino ang author ng American Breakfast. Okay. Si Edward Bernays, siya po yung pinamaganda na propagandist na tinuro niya lang yun para mas magkaroon ng consumption ng mga certain products kaya nagkaroon ng breakfast. Kasi tayo, di ba, may tinatawag na intermittent fasting. Oo. Napakaganda nun sa katawan, tapos mas nahihil ka pa, mas na-burn pa yung mga tago-tago mong fats. Aha. Kasi tinuruan tayo, we need to eat 5 times a meal per day. Pero hindi natin actually kailangan yon. Aha. O kaya ngayon, kung tatanggal ka ng breakfast, doon pa lang may matitipid ka ng pera. Magiging healthy ka pa. Sang-ayon ba mga mommies doon? Baby Carl, totoo ba? Kaya niyo bang hindi kumain ng breakfast? Ha? Ah? Oo nga, Tubig. kaya lang pa. Sino yung mga nagbe-breakfast dito? O ayan, si Mami. Kaya mo bang hindi mag-breakfast sa umaga, Mami? Bakit po? Sa palagay ko po, depende po yan sa tao. Ikaw lang yung katulad tinatanong ko. Feeling ko acidic kasi ako eh. So once na hindi ako nag-almusal, feeling ko nangihina ako. Magkano ginagastos mo sa breakfast mo, Mami? Hindi naman.
Ano lang po yun, mga pambiling bigas, hotdog, tosino, itlog, yun lang. Oo. Oh, yun pa lang pong binanggit niya, yung hotdog. You just need to eat 1 to 2 hotdogs a month para ka mag-candidate na dadagdag ang cancer mo, na magkaka-cancer ka in the future. Kaya pala, yung mga food na lalong processed food, Oo. yun ang pinaka-unhealthy po kasi sa atin. totoo yan. Hindi natin tinitingnan minsan ng health kasi parang libre lang siya. Pero once na nagkasabi nga nila, pag hindi mo inalagaan ang katawan mo, yung katawan mo magtuturo sa'yo na alagaan mo siya. Tama. Doon ka na magkakaroon ka ng sakit. And again, gagastos ka na naman doon. Tama. Ito pa, Joseph, meron ka pa isang binitawan na it is better to rent a home than to buy a home. Di ba lagi natin sinasabi, huwag tayo mag-rent kasi parang iniisip natin, sayang naman yung binibayad nating renta. Wala naman tayong na-own in the end. Why did you say that? Unang-una po, pag nagre-rent ka kasi, pag nagsawa ka na sa tinitirahan mo, ang dali mo lang lumipat. Wala kang mga kailangan pang bitbitin. Pag nagpagawa ka ng bahay, may stick ka na sa isang lugar, pati yung opportunity mo magiging very limited kasi dapat nakaikot na lang dun sa malapit kung saan ka nakatira. And ang pinaka doon, may gastos pa rin naman ng bahay kasi may maintenance. Mas mahal pa nga minsan ang ginagastos ng bahay kaysa sa nagre-rent ka lang. Kasi mag-aayos ka ng pintura, ng mga gripo, ng ilaw pag nasisira. Pag nagre-rent ka lang, magre-reklamo ka lang doon sa nire-rentahan mo, sila na magpapalit. Kaya in the long run, mas mura muna po ang mag-rent. Tapos ang maganda doon, marami ka nang natirhan. Para pag nagpagawa ka na ng sarili mong bahay, alam mo na kung ano yung dapat, ano yung mali. So merong tamang panahon para dito. Kasi pag inuna mo agad bahay, doon mo ma-realize, may isa nga akong kaibigan, sabi niya, pang 3 bahay ang tama. Yung first bahay mo, doon ma-realize na, teka, parang kulang to. Dapat pala may ganito, dapat pala may ganon. Actually, totoo yun. And now I'm starting to realize it kasi parang when we first got our house, na-realize namin, we thought na ayaw namin magkaroon ng anak. Tapos ngayon, 2 na yung anak namin. Tapos ngayon, nare-realize namin masyado pala siyang, we didn't plan it for kids. So, hindi tama yung mga Bahay. espasyo. Pati yung katulong, yung yaya, yung tambakan ng gamit. Baka yung next one, Joseph. Nakit ko na yung tama. So, ngayon wala ka pang bahay or ano? Meron na po. Meron na, kasi Apa. tamang panahon na. Yes po. So, inuna mo muna ang pagpapalago. Inuna In ko other talaga words. muna. Kasi yun ang madali naman pong balikan lahat the moment na medyo okay ng kinikita mo. Oo. Ang naiiba kasi, inuuna yung lahat bago yung kita. Oo. Oo. Okay, in terms of, sabi mo rin na hindi rin maganda umutang. Tama ba? Or is utang okay or is utang bad? Depende po kung saan mo gagamitin yung utang mo. Tama. Ang pinaka-worst na pangungutang, panghanda ng birthday, panghanda sa fiesta, panghanda kung saan-saan, yun ang worst. Ang magandang klaseng utang lang, ginamit mo siya kasi yung utang na gagawin mo, magpapasok sa'yo ng pera. Tama. Pero pag palabas na lahat, hindi tama yun. Para bang sabi nila, if you're gonna use your credit para sa assets at hindi sa liability, di ba? Hindi halimbawa, bibili tayo ng kotse. Pero alam naman natin, uutang tayo para makabili ng kotse. Pero alam naman natin, as soon as lumabas yung kotse na yan sa showroom, May bawas na. may depreciation na yan agad-agad pag binenta mo. Mas mababa na sa binili mo, magbabayad ka pa ng interest doon sa utang mo. So talagang, no. Maganda man sa Instagram, bumili ka ng brand new car, pero ano naman mahihita natin dito? Why are we trying to impress people we don't even know? Pag first po, kahit mag-second hand ka lang, okay na eh. Kasi parang ang purpose naman, mapunta sa iba-ibang lugar eh. Aha. Yun ang pinaka. Tapos, isa pa, ano bang mga karaniwang mga problema? 'Di ba sabi nga natin, hindi tinuturo ang financial literacy sa ating mga eskwelahan. So, ano ba karaniwan? First of all, why is this important? Diba? Kasi alam naman natin that money is important. Pero bakit hindi siya tinuturo, Joseph? Pag mahabang kwento. Pero sino kasi ang nagbigay sa atin ng school education system? Okay. Yun ang hindi natin kino-question eh. Kasi normally, May mga mayayaman ba to? yung mga nag-colonize before sa atin, sila yung nagbigay ng mga paniniwala sa atin pagdating sa money na very, very wrong.
Na kaya ang focus natin masyadong, parang sa school, ang daming subjects, pero pagka-graduate mo, hindi mo naman Ginagamit. Worse, nag-aral tayo ng math, pero maraming college graduate na hindi marunong ng cash flow. Oo nga. Napakasimpleng. Diba? Oo, nagtatanguan ang mga nanay natin dito. Oo. So, in other words, ano yung mga importanteng concept sa financial literacy na dapat malaman ng ating mga kada? Budgeting. Ano bang Huwag kang gumastos ng mas malaki sa kinikita mo. Okay. Tapos hindi natin obligasyon lahat ng okasyon dapat gawin. Okay. Kung hindi pa naman talaga sapat. Parang sa pagre-regalo minsan sa babae, kaysa magregalo ka ng bulaklak, isang sakong bigas na lang, mas mapapakinabangan pa. Type nyo ba yon? Romantic ba ang isang sakong bigas, mga mami? Okay lang ba yun? Tanong natin yung mga Gen Zers. Oh, or Ikaw, cash. Gen Z. Bulak. Yung babae. O, sige. Yung babae, syempre, Carl. Bigas o bulaklak? Mas prefer ko po yung bulaklak. Kasi mag-gets pa. Oh, si Mami. Bigas o bulaklak? Bigas o bulaklak? Hindi pwede, syempre bigas kasi napakahalaga sa pamilya, saka pang-araw-araw natin. Oo. Bigas? Kasi yung bulaklak, one time, niregaloan ko yung wife ko. Oh. Tapos alam mo, makikita mong nalalanta na lang mga ilang araw, then itatapon mo. Sabi ko, parang sayang naman kung binili na lang ng bag or binili ng at least napakinabangan Ganyan pa. din ako dati. Cash na lang. Pati yung debut ko, kinash ko. Pero nilagay ko sa bangko, Joseph. Siguro, okay, 5,000 pesos, meron ako na ipon na 5,000 pesos. Anong pwede kong gawin dito sa 5,000 na to para itong 5,000 ito will work for me for years and years and years, Joseph? Aside from online selling. Selling. Honestly, sa akin, I could promote po sa, eto medyo ang dami pang taong naguguluhan dito pagdating sa network industry, sa networking na term. Kasi kung ako mag-a-advise, I'd rather lahat ng kabataan mag-join. For them to experience yung selling, tumaas yung emotional quotient nila, na masanay silang nare-reject, na hindi lahat ng ino-offer nila kukunin. Tapos yung mga training itself na personality development, na kung lalabas ka kasi sa networking industry, masyadong mahal ang bayad. Na sa networking lang, normally, libre lang siya. Kaya kung dun pa lang sa training na yon, magandang foundation kasi yun para mas malayo marating mo sa life. Okay. Bakit 5,000 pesos ba? Para May mga ibang networking company din po, nag-range na pwede kang sumali, na pwede kang umattend ng mga trainings nila. So lahat ba tayo may kakayanan mag-sell? Yes, kasi skill lang naman siya eh. Para siyang pagluluto, pagbibisikleta. Kaya hindi ka magaling sa isang bagay kasi hindi mo ginagawa. Pero ang isang bagay na lagi mong gagawin, regardless dating hindi mo ginagawa, gagaling ka. Joseph, meron ba kayong mga katanungan para kay Joseph? O Kevin! Go, Kevin! Meron po akong tanong. Sa pakikinig ko po kasi, marami tayong mga ways of saving that were debunked. Tapos yung manner of acquiring money, kung paano tayo magtrabaho, medyo nababago din. So, kung nababago po yung kaisipan natin sa mga ganong bagay, paano nyo pa sasabihin doon sa mga tao na may, halimbawa, dream ko na magkaroon ng ganito. Kunyari, magkaroon ako ng kotse, tapos hindi pala siya ayos. Tapos gusto ko magkaroon ng bahay at lupa, tapos hindi pala siya cost-effective in the long run. So parang nasisira yung dreams ko. Paano pa ako magsisikap? So what should our I guess you're asking, what should our goals be? Kasi Yes. ito yung mga goals natin dati. Gusto ko magkakotse, gusto ko magkabahay. Pero sinasabi ni Joseph na parang, these are not the things that we should prioritize. So ano dapat yung Ibig bagong sabihin, hashtag goals? Hindi siya gagawin mo or kukunin mo, hindi lang muna siyang uunahin mo. Oo. May mga ibang mas dapat kang unahin para in the long run, makuha mo lahat ng sinasabi mo na Yes. kotse, bahay. So ano dapat ang bago nating hashtag goals? Matuto ka kumita ng malaki.
Kumita muna tayo. Kasi bago tayo ang problema natin, tama. kumita ka lang ng certain amount, okay na, relax ka na eh. Taasan mo ng konting standard mo na at least mag 6 figures ka man lang a month. Yun, medyo maganda-gandang income na yan. Kumbaga, if Ito you're... ba yung sinasabi, Joseph, na meron na tayong disposable income? Meron ba talagang ganun? Pero medyo hindi pa ganun kalaki pa rin ang 6 figures eh. Ang mga 100K, maliit pa rin yan eh. Pero at least as a start, na ma-realize po natin na ang 100K a month, hindi po siya ganun kalaki. Ang 1 million po, napakadali po niyang ubusin. At saka, ang napapansin ko, Joseph, the more na tumaas yung kita natin, the more lumalaki rin ang ating... Lifestyles. Oo, ang ating expenditures. Kasi parang tinataas natin yung so-called quality of life natin, Yes, di ba? Oo. Kaya ang Yung standard pinaka-goal, of living. lumaki ang kinikita mo. Para pagdating ng oras, kahit medyo mataas naman ang lifestyle mo, kaya na niyang habulin. Iba talaga. Iba mag-isip talaga ang matalino sa pera, di ba? Hindi ibinibili agad ng mga luho, di ba? Kung hindi, ipinapalaki natin yung ating mga sources of income. Pinapalago para... Tapos maging ano po, clear. Kasi ako, I could still remember, may isa po akong ex na gusto niyang, namamasada ako ng jeep before. Oh, wow. Tapos sabi niya, itigil ko na yon kasi mas importanteng nagkikita kami gabi-gabi. Kumbaga, mas gusto niya magkasama kami. Tapos sabi niya, hindi naman daw importante na mayaman kami, basta ang importante daw magkasama kami. Ano pa yun? Bata pa ako nun. Okay. Sagot ko naman sa kanya, nasasabi mong importante, hindi importante ang pera kasi pareho tayo pinapakain pa ng magulang natin. Yes. Pero pag mag-asawa na tayo at nagugutom tayo, I really don't think na yan pa rin ang sasabihin mo. And doon ako nagkaroon ng choice between siya ba ang pipiliin ko or yung dream ko. And talagang pinili ko pa rin dream ko. Kasi end of the So, day, mas nag-goodbye kasama na. ko sarili ko lagi kesa sa kasama ko siya. And it's a good thing kasi hindi ko to narating ko kung siya ang inuna ko. Kaya marami tayong magiging option, maguguluhan tayo regarding doon, lalo sa mga may nanonood pong kabataan, I suggest na you need to become selfish for you to be selfless. Unahin nyo muna sarili nyo bago ibang tao. Kasi end of the day, ano man mangyari, wala kang ibang kasama araw-araw, kundi sarili mo. Yo, no? Dami nagtatanguan sa studio, Derek, oh. Oh, may katanungan pa ba? Malinaw ba? Oh, mamaya. Don't worry. Nandiyan lang si Joseph. I-message nyo lang siya. Joseph, i-plug mo na ang iyong mga socials. Ano lang, isa lang po, yung YouTube channel ko, Joseph Lim, ang pinaka-primary focus ko lang, mas gusto ko po na ang Filipino, magbago na po tayo, matanggal ang crab mentality at matanggal yung paniniwala na magiging magaling lang tayo manggagawa. Pinatunayan na natin sa napakaraming industry na magaling ang Pilipino. Sa billiards, may Efren Bata tayo. Bowling, may Paing Nepomuceno. Boxing, may Manny Pacquiao. Beauty pageant, napakadami. Napakagaling po ng Pilipino. Kaya sana maniwala po tayo na magaling po tayo. At ito po yung pagsisimula na hindi lang tayo magaling na manggagawa, kundi magaling din tayo mga negosyante. Yes! Maraming salamat, Joseph! Napaka-illuminating ng ating discussion ngayong umaga. At siguradong maraming matututunan ng ating mga viewers tungkol sa making, managing, and multiplying ang ating mga kaperahan. Salamat, Joseph! Sa ating pagbabalik, andyan na po ang ating lead actress sa Monday First Screening, our live interview with Miss Gina Alahar sa pagbabalik ng Kada Umaga.